Hindi ko na talaga gusto pang pag-usapan 'to. Pero sa tingin ko kailangan kong i-share. Kasi ang dami kong natutunan at realization. Hi guys! Welcome to Happy Tummy Vlog! Oh, huwag ka muna mag-scroll up. Kasi baka makarelate ka. Baka naranasan mo na rin ito. O baka naman may mapulot kang aral mula dito. Recently, I experienced some disappointments na sabi ko sa sarili ko, hindi ko deserved yun. After all I have given, hindi ko deserve yung nangyari. I was too disappointed because I trusted too much. I gave too much. My time, my energy, my money, ang pagsuporta ko sa lahat-lahat. Mga pangaral na mag-aral maigi para makamit nila yung pangarap nila sa buhay at ipagpaliban ng pakikipagrelasyon, pakikipag-live-in, magsama sa mga inuman, mga bisyong hindi makakatulong sa isang estudyante may pangarap na umahon sa hirap. Tumulong ako not because I was asking for anything in return. Malino yun sa akin. Lahat ng pagtulong ko ay hindi para sa akin, kundi sa kanila. Tumulong ako kasi alam kong walang masamang tumulong. Hindi mo rin naman masasabi kung tama bang tao ang tinutulungan mo o nagbabait-baitan lang dahil may nakukuha sa'yo. When I stopped helping, that's when the neglect and disrespect happened. I guess I got too involved in their lives too much that it suffocated them. I guess I expected something. But I wasn't angry. Mas shock ako kaysa sa galit. Mas nakakagulat. I was disappointed. But I realized it was the ego talking, the entitlement. Kasi akala ko pag tumulong ka, kahit alam mong hindi naman maibabalik yon, at least kahit papano, igagalang ka at rerespetuhin ka. Dumating na sa point na nauubos na ako. Naging sila na ang focus ko, imbis na ako at ang sarili kong pamilya. But then, I had a serious talk with someone. At naalala kong naranasan rin niya ang mga bagay na yon. Pinatira niya sa bahay nila, pinag-aral, pinakain, pinagamot noong may sakit. Ibinigay lahat. Pero dumating sa punto na hindi na siya komportable dahil hinihigpitan na siya sa pakikipagrelasyon. Doon nagkaroon ng problema. Naging pangingialam na ang paghihigpit. Doon na nasakal at doon na nagnais kumawala. Eventually, umalis siya sa kanila. Dahil kamag-anak, hindi malabong magkadaupang palad pa rin, lalo na sa mga okasyon. Pero wala na yung dating giliw sa pakikisama. Hindi kinakausap, hindi gumagalang, umiiwas. Mabuti naman sa awa ni Lord ay nakatapos silang pag-aaral. Ayun nga lang, hindi nagpakita ng kahit isang katiting na pasasalamat sa kanila sa tagal ng pagtulong nila. Doon ko na-realize na hindi lang ako yung nakaranas ng ganong disappointment kahit ang dami mong natulong. Kahit sino pa yan, pwede ka pa rin nilang talikuran. Lalo na pag medyo nakakaangat-angat na rin sila. Hindi ka na kasi kailangan. Pwede ka nang iitsapwera. Ang nakakatawa nga lang, ikaw na yung tumulong pero parang ikaw pa yung nagmumukhang masama. Dahil sa kwento niya, gumaan ang pakiramdam ko. Kasi naisip ko, hindi lang naman ako ang nakaranas ng matinding disappointment. Yung iniinarte ko, mas may mabigat na papalang nangyayari sa iba. 'Di ba? Ilang bata ba ang na-disappoint dahil iniwan sila ng magulang nila? Ilang anak ba ang di kinilala ng ama o ina? Mga anak na di naalagaan kasi mas pinili ang ibang bagay. Ilang asawa ang nasaktan dahil pinagpalit sa iba? Ilang pamilya ba ang inagrabyado ng kapwa-pamilya? Ilang minor de edad ba ang sinamantala ng sariling kadugo nila? Ilang kaibigan ba ang tinraidor ng mga tinatawag niyang kaibigan? Ilang guro ba ang nabastos ng mga estudyante dahil gusto lang silang disiplinahin?
Ilang magulang ba ang nasaktan sa pag-iwan sa kanila ng mga anak nila na inaasahan nilang kasama nila sa pagtanda? Ilang mga empleyado ba ang lumalaban ng patas pero naaapi ng mga nakatataas? Ilang mga mahihirap pa ang lalong naghihirap dahil sa panghahamak ng ibang tao? Grabe ang hirap nitong isa-isahin kasi nakakapanglumo. Nararamdaman ko yung sakit ng bawat isa sa inyo. At ako, I'm sure marami rin ako na-disappoint na tao. Sa inyong mga nasaktan ko dahil hindi ko natupad kung ano man ang inaasahan nyo sa akin. Sana naka-move on na kayo at ginagabayan pa rin kayo ni Lord. Ako kasi, hindi ako perpektong tao. Ngayon, tumulong ka, pero kalimutan mo na, huwag kang feeling entitled. Huwag kang paimportante. Huwag kang mag-expect na rerespetuhin ka or igagalang ka. Tumulong ka, oo. Pero hanggang doon na lang yun. Period. Para hindi ka masaktan sa huli. Ayun lang ang ating pag-uusapan ngayon. Sana ay nakarelate ka. Kung di man, di salamat pa rin sa pakikinig. Thank you guys for watching. Bye!